Grabe, love! Halos isang oras na tayo nag-analyze ng song lyrics mo. Di pa rin ako makapaniwala na yan ang ginagawa nating paraan para sabihin na debate na tayo. Bakit? Mas romantic kaya to kaysa sa pag-upulang natin sa harap ng sinihan. Dito, pwede tayong mag-react o respond agad. Tingnan mo to. Okay, pero seryoso, paano na ba talaga to? Tayo, wala namang formal na nililigawan kita eh. Hindi pa ba obvious? Hindi ko alam. Alam mo ba? Nabanggit sa akin minsan na sa generation nila mama, may hatid sundo, may pabulaklak, may family meeting at blessing. Eh sa generation natin, Sa atin, may shared Spotify playlist. May reaction sa bawat story. May late night voice message na paulit-ulit kong pinapakinggan. yung voice message mo nung isang araw tungkol sa thesis ko, 3 beses ko na siyang nire-replay. Yun na yun, love. Hindi na kailangan pa ng formal declaration. Ang patunay kasi at saksi ng ligawan natin ay yung consistency ng online presence natin sa buhay ng isa't isa. So, kapag nag-reply ako agad sa chat mo, ibig sabihin, Ang ibig sabihin nun, priority ka at maging ako. Pag nagsisend ako ng mga memes na alam kong magugustuhan mo, at pag nag-reply ka ng hahaha, ibig sabihin nun, interesado ka sa akin. ganun ba yun? Hindi ba parang ang low maintenance niya, pero nakaka-stress? Hindi stress, investment. Nag-i-invest ako ng oras sa'yo, online. Tingnan mo, nag-aaral tayo pero sabay pa rin tayo nag-online. Sige. So, anong next level nitong ginagawa natin? Magpapadala ka ba ng virtual roses sa messenger? Mas maganda pa, gusto ko sana bukas iset natin yung status natin sa social media na in a relationship. Wait! Biglaan naman ata yan. Wala pa tayong official na usapan. Bakit pa? Eh, yung mga chat logs natin, yung mga shared playlist pa natin, eh, yun na yung contract natin, di ba? So, ano? Ready ka na bang i-update yung relationship status mo, love? Isend mo na lang sa akin yung link at notification ng relationship status update. Ako na ang bahalang mag-click. Grabe ka talaga. Sige na, mag-aayos lang ako sandali. Akala ko ba virtual lang muna tayo ngayong gabi? Sabi ko nga sa'yo investment ito. At ang magandang investor, laging may surprise visit. Anong surprise visit? Huwag mo sabihin. Secret! Basta, abangan mo na lang notification mo. Pero, hindi lang sa phone ha. Baka sa totoong buhay din. Sira! Sige na, offline muna ako. Magugas pa ako ng plato eh. Baka pagalitan ako ni Mama. Kanina pa yung pabalik-balik sa sala para may nararamdaman niya eh. Sige, kita tayo sa susunod na update. Uy, ano nababalitaan mo? Kayo na raw ni Carlo. Grabe ka naman, te. Lakas na naman makasalo ng mga chicks. Siyempre ano pa, kaibigan mo kami, di ba? Alam mo, ewan ko sa inyo. Pero para sagutin yung mga tanong niyo, oo. Ayun na nga ba yung sinasabi ko eh. Tapos sasabihin nyo, walang ligawan na nangyayari. Tapos malalaman namin na kayo na pala. Gano'n nakatagal? Paano mo malalaman na naliligaw? Parang wala namang formal na ganun eh. Seryoso ka dyan? Umayagang walang ligaw-ligaw. Isa online nga lang kayo nagkakilala. Ano ba naman to? Parang hindi naman kayo mga kaibigan eh. Una, mukha naman siyang mabait. At nararamdaman ko naman yun. Pangalawa, hello, magta-2026 na. Gusto pa ba yung ligaw-ligaw? Totoo ka dyan, te. Tsaka alam ba yun ng nanay mo? Kaya nga, may iba yung asawa. So, gano'n na nga kayo katagal?
rin si tita, di ba? At saka, tatatakbo sa amin kapag may black eye ka. Good evening po. Andyan po ba si Bella? Wait lang ha, saglit. Nak, may bisita ako sa labas. Si David po. It's nice meeting you po, tita. Boyfriend po ako ni Bella. Ang aga niyo naman para magbiro mga anak. Maghanda ka na ng pagkain para sa akin. Hindi po kami nagbibiro. Ano? Ma, boyfriend ko po si Dave. Nainihibang ka na ba? Kailan pa itong kalokohan niyo? Tita, 3 months na po kami ni Bella. Hindi kita kausap. At saka hindi kita pamangkin para tawagin mo ng tita. Palayasin mo na yung bago pa malaman ng tatay mo ang kalokohan mo. Pero ma, Bella, una na ako. Sa susunod na lang. Sige, subukan mo lumabas sa pintong yan. Magkalimutan na tayo. Kalimutan mo may nagpalaki sa'yo at kakalimutan na rin namin may anak mo. ma, bakit po ba ganyan kayo mag-isip? Hindi na pa nga po siya kinuha eh. Ganyan na po ang ginagawa namin. Yun na nga, hindi nga namin siya kilala tapos nobyo mo na. Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin mo ko at hindi ba nasabihin sa akin ng tatay mo. Ma, iba na po yung relasyon namin. Sinagin ko po siya kasi pinagkakatiwalaan niyo. Sana naman siya pagkatiwalaan niyo. Ganun ba yun? Binago na tapan mo ng respeto sa magulang? Ma, bakit po ba ganyan kayo mag-isip? Hindi niyo na nga po ako naiintindihan eh. Hindi niyo po ako pinagkakatiwalaan. Pinagkakatiwalaan kita. Pero hindi ko pinagkakatiwalaan ng ibang tao. Pero baka dahil sa ginawa mo yan, hindi na kita pagkakatiwala. Anak, tama ba yung naririnig ko na may nobyo ka na? Bakit hindi mo man lang magawang sabihin sa amin, anak? Hindi ko naman po alam na ganito yung mangyayari. Tay, hindi ko naman po inaasahan na ganito ka-big deal kay nanay ang payo paglalagay ko. Kasi anak, big deal naman talaga ang bagay na yan. Ang paghanap ng nobyo ay parang paghanap ka rin ng mapapangasawa mo. Tsaka huwag kang naniniwala sa online na yan. Kinilala ko naman po siya, Tay. Pero, bakit po ba ganun yung galit ni nanay sa akin? Hindi naman galit sa'yo ang nanay mo, anak. Galit lang siya sa ginawa mo. Kasi hindi niya inaasahan yung pinalaki niyang dalaga. Eh hindi kayo maitong nakagisnan niya. Bakit po, Tay? Ano po ba yung nakabis niya? Napapansin ko, parang mas madalas kami meeting. Oo nga, may dahilan yan no. Wala, may naliligaw lang. Mabuti ba yan? Yung nakaraang araw, napansin ko yung lalaki. May dalang prutas at mga pasalubong para sa mga magulang ni Tere. Huwag kayo maingay, baka makarating sa kanila. Isipin na agad yung gusto na ako sa kanila. Magandang hapon po. Ganito na ito ka. Pasensya na po sa abala. Pasalubong po bilang pasasalamat. Salamat, Igo. Hindi mo na kailangan magharapan sa susunod. Oh, Benito, pasok ka. Tuloy. Maupo ka muna. Magandang hapon po. Oh, Benito, bakit naparito ka? Ano pa kayo mo? Maupo ka muna. Upo ka. Napunta po ako para ipagpaalam na nais ko pong ipagpatuloy ang panliligaw sa inyong anak kung inyo pong kayong tuluyan.
Alam mo bang hindi biro manligaw, Benito? Opo, alam ko pong hindi ito basta damdamin lang. Hindi ito minamadali. Pinagtsatsagaan. Handa ka bang maghintay? Maghihintay po ako, hindi ko po minamadali sa kailan. At kung mabuti ng taon, kung araw-araw kong uuwi na walang kasiguraduhan, Kung yun po ang kinakailangan, maghihintay po ako. Hindi ko po siya minahal dahil may kapalit. Minahal ko po siya dahil pinili ko. paano kung mapagod ka? May panahon po talagang mapapagod ako, pero mas pipiliin ko mapagod sa paghihintay kaysa mapagod sa pagsisisi na hindi ko sinubukan. Hindi lahat ng lalaki kayang sabihin niya. At kung masaktan ka? Mas gugustuhin ko pong masaktan sa paghihintay kaysa makapanakit dahil sa pagmamadali. Hindi kita susukatin sa iyong salita, Benito. Alam ko po naman iyon. Sa gawa niyo na lang po ako husgahan. Kung tayo ay matanda na, sana'y di tayo magbago. Kailanman, nasaan man ito ang pangarap ko. Makuha mo ba kaya ako'y yagan at yakapin? Hanggang sa pagtanda natin, nagtatanong Hindi man araw-araw magkasama. Ramdam ko, totoo. ibigin mo kung maputi na ang buhok ko. Napakaganda mawitin, Benito. Dahil dyan, sa pagiging matsigaan mo at marespeto, pinapayagan ka namin ligawan si Teresa. At huwag mong kakalimutan, respeto. Alagaan mo, hindi lang ang anak namin, kundi pati ang tiwala na ibigay namin sa'yo. Action. Maraming salamat po. Hindi ko po sasayangin ang tsansa at tiwala na binigay ninyo. Araw-araw yan sila, kahit mainit, kahit pagod. Tama, hindi ngayon napasa sa bakuran hanggat walang pahintulot eh. Kung totoosin, pwede na siyang sumubay. Pero pinili na maghintay. Teresa, hindi ako magaling magsalita at wala rin ako ipapangako maraming buwan. Pero araw-araw, pinipili kitang hintayin. Bakit ka naging heaven? Hindi mo ba alam kung gaano kahirap nandito sa panahon ito? Alam ko, kaya hindi kita minamadali. At kung darating man ang araw na yun, gusto kong alam mo na hindi dahil napilitan ka, kundi dahil sigurado ka. Hindi kita tinatanggi. Pero hindi pa kita sinasabi. Ayos lang yun. Hindi ka ba mapapagod din? Napapagod. Pero mas nakakapagod isipin kung hindi ko man lang sinubukan. Mahal kita sa paraang marunong maghintay, hindi sa paraang naniningil. Pero natatakot ako din. Ako rin naman. Paano kung masaktan ng pala tayo? Kung masaktan man, gusto kong alam mo ako ang muling sinubukan mo pagkatiwalaan. Hindi mo ba alam kung gaano kahirap sa mundo ng mga salita? Ganun lang pala ang pagkakas. Baka pwede kitang kaya. Hindi ko naman hinihingi ang oo mo ngayon. Ang hinihingi ko lang ay ang pagkakataong patunayan na hindi kita sasaktan. Uy, Tere, alam namin natakot ka. At okay lang yun. Pero paano kung mali? Mas mahirap ang mali na minadali. Pero kung may tao marunong maghintay, baka pwede mo rin subukan mo maging madali. Pero hindi ako sigurado kung kaya kong suklian yung hinihintay niya. Hindi niya hinihingi ang kapalit. Ang hinihingi na pagkakataon. Hindi lahat na nagmamahal ay marunong mag-antay. At hindi lahat naghihintay ay nagmamahal ng ganito. Oh, ano na nangyari? Ayun, full of
kami eh. Pero hindi ko alam. Hindi nila kami rin. Kaya, sorry ha, pero ano nag-reaction ng mga magulang mo? Hindi lang nagalit. Nag-walk out si mama. Pero, naiintindihan ko naman siya eh. At na lang, dumating si papa. Pinaintindi niya sa akin kung paano siya nag-ligaw. Eh, ikaw, kamusta ka naman? Sa totoo lang, nalulungkot ako eh. Pero, akala ko kasi ako lang yan. Pero mas natutunan ko na lang na hindi pala dapat na nakatuloy na magiging bagay. Totoo naman. At saka, doon mo rin naman malalaman kung seryoso talaga yung sa'yo si Carlo. Eh kung parang ginughost ka na, hindi ba dapat parang alam mo na yung sagot doon? Ayun nga. Ayun nga, pagkatapos ko marinig yung mga sinabi ni Papa, parang nawalan ako ng interest. Parang hindi naman pala ako ganun ka-importante sa kanya. Alam mo, kailangan yung mag-usap. Kasi ano, ganun na lang yun. Eh kung hindi ka naman kaya maintindihan, marami namang iba dyan na willing kaya kilalanin, eh tanggapin. Bella, hindi ko napapatagalin pa ito. Sa totoo lang, na-offend kasi ako sa mga pamamaraan. Pero parang hindi ko na kayang ituloy ito sa atin. Hindi ko kayang umarap sa magulang mo. Hindi dahil sa duwag ako, pero parang hindi ito para sa amin. Hindi tayo para sa isa't isa, ganun ba? Oo, kasi sigurado naman ako na hindi ka magsisettle sa lalaking kagaya katulad ko na hindi kayang i-meet yung expectations ng mga magulang. Oo, tama ka. Kasi hindi ko rin naman nararamdaman na magulang ako sa'yo. Tsaka, hindi ko rin kaya na mag-settle sa ganito, sa relasyon natin. Sorry di ko rin kasi inaasahan na hindi ko pala kaya. Sana mahanap mo yung tunay na lalaki na para sa'yo. Hindi ko sasabihin na okay lang, pero naiintindihan kita. Salamat na lang din kasi kahit pa paano, alam ko na naging masaya tayo sa isa't isa. Day, sorry talaga ah. May pupuntahan pa kasi kaming groupings. Nakabit ka ba? Oo, okay lang. Huwag ka magtatampo ha. Huwag ka mag-alala, di ka namin babaksayin. Ano ba? Okay lang. Isa pa. Kailangan ko rin yan eh. Yung mapag-isa. Charot! Hindi kasi masadya. Mag-ingat ka sa pupunta mo. Sino yun? Paano niya nakilala? Weirdo. Caught in a never-ending game. Seems like the world's still trying to tame me.